magandang umaga po. Ngayon po ay Martes, tama ba ako? Yes. At ang ating petsa ay ano ba? April 1 ba? 31. 31. May 31 pala, ano? Oo, tama. March 31 at ang ating oras ay siyempre Alas 11, 2 ng ng umaga. At Tony Ferdy, Mr. Sexapil, Pogi na Macho Pangat, Kopasyo. Yeah. Bumabati sa inyo ng mabuhay po at sa inyong katawan kasama si... Miss Joey de Guzman. Yan. Attorney, bagay sa'yo pala yung gupit na ganyan. Hindi, sa Davao ko to Parang pinagupit ano, eh. Ang parang tawag biglang- daw dito ay Ala. durian cut. Durian. Ito mo mukhang durian yung mukha ko. Durian ka talaga. Ay, grabe Oh, hindi, wala kasi ako magawa roon. Dapat, nung linggo, magpapagupit ako. Kasi nandun ako sa Davao. Friday to Sunday. Eh, ang dating ko, madaling araw ng linggo. Ang bilis mo, no? Usually, linggo ako dumarating. Linggo ako nagpapagupit. Doon sa barbershop. Siyempre, linggo eh. Opo. Kaya lang, since merong gap, nung Opo. nagkaroon ng, nung Saturday, Opo. ay nagkaroon ng gap kasi yung parada sa umaga and then yung umaga kasi ay araw ng Davao, official yon. Pagdiriwang ng Foundation Day ng Davao. Sabay yung Davao Day sa birthday ni PRRD nagkataon. Yung hapon, marcha, alas 4. So natapos ng alas 12 yung sa araw ng Davao. Opo. So nag-lunch kami and then balik muna sa hotel para magpahinga. Eh wala akong magawa sa hotel. Maghanap ako ng barbershop. Yan, nagpagupit Barbershop ako. napunta po. Yan. Sabi ko medyo maiksi kasi mainit. Pero ang ganda, bagay sa'yo pala ganyan, sir. Majinit Jackson. Oh, yeah. Kasi dati mo buhok is gupit binata, ganun yun. Oo, yung oo. gupit Hindi, binata. ibabalik ko pa naman pero pinaganito ko muna habang kasagsagan ng init. Marso eh. Di ba? Sa ibang init sa Davao, humid eh. Humid na. Humid, oo. Pero attorney, ang dami nagrereklamo sa akin. Bakit? Masyado daw mataas ang Ako mataas! Hindi. Kalokohan naman. ang palitan na ng peso to a dollar to peso. Ano bang balita mo ngayon? Ano na daw po 60.69. Sobra na Wow, daw po yun. magsi-61 na. Kaya kawawa yung mga nandito Sa sa history Pilipinas. natin ngayon laang nangyari iyan ay lintike. Ay siya. Ang naabutan ko, ang naaalala ko noon, ang naaalala ko nung bata ko, 1:7. Opo. Oo, yun ang naaalala kong palit ng dolyar. Bata pa Pero tayo ngayon nun. wala eh. And there was a time daw na na 2:1 lang. Mm. $1, 2 pesos. Doblado, parang yen. Opo. Parang yen. Okay. Anyway, speaking of mga yen-yen na yan, ay teka, bago tayo magpatuloy, ay batiin muna natin ang ating kapatid sa industriya ng happy birthday! Uy. Si Benji Alejandro! Ay, happy ng birthday! Abante Radyo. Opo. Yan, happy birthday kasamang Benji. Ayan. At siguro, ito talagang in-embrace na niya Opo. yung kanyang edad. Hindi na ito nagpapatina. Ako, at tawag dito patina of age. Oo, yan. Passion lang naman yan. Oo, Passion. but age is just a number daw naman. Yeah. Speaking of number, mga kasama, oo, eto nagtataka ako dito sa ginagawa na naman nitong House Committee on Justice. By the way, unang-una nagtataka ako bakit nagalit tong si Percy Sendanya sa akin. Bakit nga ba? Ang sabi ko lang naman doon sa aking talumpati sa Davao, etong si Luistro at si Delima ay napakapangit ng sinasabi. Kasi nga, Tony, bitin eh. Eh, siyempre, hihinga ako eh. Ako Siyempre, hihinga ka nagkong kasi tablado. Pwersadong. Kaya pala. Ganon. Siyempre, nung sinabi ko, napakapangit, kinapos ako ng Hininga. hangin. Oh, hangin. Napakapangit. Huminga muna ako. Wala nang hangin yung katwiran, lungs tama. ko eh. Opo, Ay, tapos? napakapangit. Higa. Ang sinasabi, dinugtungan ko naman agad, wala pang 3 seconds eh. Ay, palagay ko siya naman, hindi niya narinig yung kadugtong. Di naman, imposible. Bago sabi ko yan, si Percy Sendanya Ah. ay tabingi ang pangangatwiran. Huminga rin ako. Huminga ka Siyempre, rin tuloy-tuloy, persado, gigil na gigil ka mag-speech eh. Bakit nagalit siya? At bakit sinasabi niya,
ang sinasabi ko ay yon, bakit nagalit siya? At hindi baling magalit ka, pero dapat ang sagot mo, hindi tama yung sinasabi kong, pangit yung sinasabi ni Luistro at ni De Lima sa nabaluktot sa batas, sana binanggit niya ibatas. Oh. Diba? Hindi tama yung sinasabi ni Atty. Topacio na hindi pangit yung sinasabi ni Luistro at ni De Lima dahil ayon sa batas ganito, ilagay mo yung argumento mo. Ayun. O hindi tama yung sinasabi ni Atty. Topacio na tabingi ang aking pangangatuwiran sapagkat gano'n. Anong sinabi niya? Dugyot, manyak. Yung ba naman debate? Lalo tuloy tayong naniniwala na tagilid ang kanyang pangangatwiran. Kasi hindi siya nangatwiran O paano natin sasabihin hindi pantay ang kanyang pag-iisip, kung gano'n ang argumento niya, sasabihin niya sa akin, dugyot, manyak, yun ba naman ay legal argument? Mali yun. Dapat pangmatanda ang argumento. Oo, Pambata yun parang mga bata, ganun para tayong grade 3, pero si sandaan niya di ba? Ikaw naman, Pero Tony, next time, huwag nyo naman bibitin hihinga nga ako Anong tingin mo sa akin? Yun talaga tingin nila sa atin para tayong Bakit? Ano ba? nabibitin sila Ngayon, sa mga... masabay, mahirap yung Pahayag mo. nabibitin. Opo. Ayaw na ayaw ni... mabibitin. ayaw ni Laila de Lima yung nabibitin. Ay, grabe! Patay tayo dyan! Hindi ba kung ikaw ay na-offend dahil nabitin lang ng ilang segundo, hindi ba parang inamin mo na? Naku sir, pasensya na kayo. Masyado kayong bigot. Pambira naman yun. Huminga nga Kayo ba hindi kayo huminga pag nagsasalita kayo? Pag nagtatalumpati kayo sa tribuna, hindi ba kayo huminga? Siyempre, pag kumakanta, di ba, ang tawag dyan sa kanta ay phrasing, di ba? Breath control. Di ba? Halimbawa, kakanta ka ng, di ba, ng nananabik. Puso ko sa'yo'y nananabik. Di ba? Ganun ka. Ayun, pwede, diba? pwede. May katwiran kayo. Pwede. Okay. Anyway, speaking of House Pwede Justice mabitin. Committee, Okay. ito ang kinakataka ng marami. Aha. Iniimbestigahan nila yung salin ni Vice President Sara Duterte. Ito yung summary naman Opo. Ito ay, noong 2020, si VP Sara Duterte ay may salin na 44.8 million. Okay. Ito'y tumaas ng 58.2 million noong 2021. Noong 2022, 71.7 million. At noong 2023 ay tumaas ng 77.5 million. Okay. Sa makatuwid baga ay 97% ang itinaas. Opo. Di ba? Halos dumoble. Ngunit ito ay may paliwanag. Yeah. Kung saan ang galing negosyo, yung law practice ni Man Scarpio. Opo. Dati naman bago pa naging VP si Sara ay practitioner na talaga si Man Scarpio. Ngunit mga kababayan, parang nagtatalumpati ako sa tribuna. Hihinga ulit ako baka sabihin nyo bitin. Etong si Pangulong Marcos, noong 2020 at 2021, Okay. bago siya maging Pangulo, ang net worth lang niya, ang salin lang niya, ang dineklara niya ay 203.8 million. Okay. Tama naman, di ba ga? Kasi noong 2020 naman, 2021, wala naman siyang hanap buhay. Opo. Ewan ko kung minana niya yon, etc. Wala naman tayong problema ron. Ngunit, noong 2022, noong naging presidente siya, at Opo. take note, presidente lamang siya from 2022, June, hanggang December, so kalahating taon lamang pa siyang nagiging Pangulo, ang 203 million niya ay naging 960.7 million. Malaki, di ba? 700 million ang itinaas sa isang taon. Sa isang taon. At yung 2023, yung last available na salin niya, Opo. ang kanyang net worth na ay
1.157 billion. Naging bilyonaryo po habang Pangulo si Pangulong Marcos. Noong siya ay hindi umuupo bilang Pangulo, ang kanya lamang yaman ay 230 million nung pagkatapos ng isang taon at kalahati lamang na siya ay Pangulo. Siya ay naging bilyonaryo. At hindi imbestigahan. Ang taas ng kanyang yaman ay 575%. 575% times 5. 5 doble ang kanyang yaman mula nung siya ay hindi Pangulo hanggang 1 taon at kalahati pa lamang na siya ay Pangulo. Si Speaker Romualdez naman, mga kababayan, noong 2020, 475 million ang kanyang yaman. At yun din ang kanyang yaman noong 2021 sapagkat siya ay congressman lamang naman. Di ba? Wow. Ngunit, ito ay consistent hanggang 2023. Opo. 475, naging 493 million. Ngunit, mga kababayan, noong 2024, nung siya ay speaker na ng 2 taon at kalahati, Opo. naging 3,465 million ang kanyang yaman, mga kababayan. Mario. Sa makatuwid bagay, 628%, 6 na doble, halos 7 ang itinaas ng kanyang yaman. Bakit, mga kababayan, ay hindi ito imbestigahan ng House Justice Committee? Palakpakan. Palakpakan. Yun, kampanya na, ano? Eto pang isa, mga kababayan, si Ombudsman Remulla. Natatawa ako sa sarili ko. Parang ano ba yan? Parang, sige. Na kasaad sa kanyang 2025 na salin, ang kanyang yaman ay 441.7%, mga kababayan. Tumaas ng 2,000% mula nung 2005. Bakit, mga kababayan, hindi rin imbestigahan ng House Justice Committee? Palakpakan! Kaya, mga kababayan, tama na. Ay, nako, Tony. Parang nangangampanya na eh. No? Talagang Thank you! Maraming salamat! Kaya sa susunod na halalan, ay ano ba yan? Aha. Pero attorney, sa mga pamimili na kung sino ang iimbestigahan at iimbestigahan, sino po ba ang dapat masunod? Ay, selective po nga. Kita nyo nangyari. Yun. Yung mga laban kay VP Sara Duterte, yun ang umusad. Yung kay Pangulong Marcos, may ebidensya. Yung sa amin nga, ayaw tanggapin eh. Opo. Can you imagine that? Ayaw tanggapin. Kahon-kahong ebidensya ang inilabas namin. Eto, ngayon pa lang sila naghahanap ng ebidensya. Kaya nga sabi ko, labag po yan sa konstitusyon, nagiging fishing expedition. Kaya sabi ko, this is hindi lang fishing expedition, fishy expedition pa to. Pero mo, sufficient and foreign substance, ngayon ka lang maghahanap ng ebidensya, hahanapin mo yung salin, ni wala ka palang anong tawag dito, certified true copies ng salin. Ayun. At etong mabigat, eto nagtataka ko. Eto opinion ko lamang naman. Ayoko namang sabihin mas magaling ako sa ating lehislatura. Di ba tumaas ng husto ang presyo ng mga produktong petrolyo? Yes. Dahil nga doon sa gera, hindi naman Opo. natin kasalanan. Sabi nga ni Ping, ay kasalanan ni Trump. Kaya ang payo ko kay Ping, punta ka sa White House at mura-murahin mo si Trump. Kasalanan pala niya eh. Ba't doon ka mangangawa sa Senado? Ayaw mo imbestigahan yung flood control. Si Trump ang iimbestigahan mo. Patawag mo si Trump kung gusto mo. Sabi naman ni Gipo, buksan daw ang Strait of Hormuz. Samantalang narinig ko yung isang panayam niya, wala daw naman tayong kakayahang magpadala ng mga barko roon para eskortan yung mga
barko roon. So, payo ko kay Gibo, pupunta siya sa Strait of Hormuz. Yun, magpalutang-lutang siya sa gitna. Sasabihin niya, "Huwag niyong harangan!" Baka wish lang yung attorney. Wish Iumpog lang. niya yung noo niya ron. Sa mga haharang. Anyway, di ba ang nangyari ay tumaas nga ang mga presyo ng Yes. produktong petrolyo at nag-certify ng urgent ang ating Pangulo na yung bill na iaangat yung excise tax. Yeah. Oo, ang kinakataka ko ha, okay naman ito. Ipaliwanag natin ha. Yung batas na yon, yung naipasa, yung Republic Act 12316, yan, ay nagbibigay sa Pangulo ng kapangyarihan na suspendihin o bawasan ang fuel excise tax kapag dumating na sa isang level yung Dubai crude oil. Oh, yeah. Halimbawa, dumating na sa 80 dolyar. US dollars ito kasi Yes. US dollars denominated ang crude oil eh. Opo. Pwede niyang bawasan ito. At itong kapangyarihan na to ay hanggang Disyembre 31, 2028. So matagal-tagal din. Okay din Tagal naman. pa. Oo. At ito, kapag kanyang tinanggal yung excise tax, maaring mabawasan ang presyo outright 6 to 10 pesos. So okay naman ito. Okay naman ito. Oh. Lamang ang nangyari ay ang tatamaan ang gobyerno. Oh. At sinabi na nga ng Department of Finance, mga 125 billion daw, billion Ang mawawala. ang mawawalang revenue kasi excise tax to Oo. tax. Pag hindi ka nakakolekta ng buwis, syempre, yan ang income lamang ng gobyerno sa kinukuha ang income ng Liliit. gobyerno ay basically taxes eh. Opo. May ibang sources ng income ang gobyerno, yung rental ng government property, sale ng government assets, etc. Pero usually taxes yan. Oh. Eh, hindi na natin afford ito dahil ang mga pondo ng gobyerno ay ninakaw nga. Oh, itong 124 billion, kayang-kaya namang saluhin ng gobyerno yan. Kung hindi trilyon nga ang ninakaw eh. Ha? Yun ang problema rito sa excise tax. Nagtataka ako kung bakit hindi pa ginawa yung urgency ng remedial measures para malunasan yung pagtaas ng bigla ng mga prices of petroleum products na i-reinstate yung oil regulation o magkaroon ng oil price stabilization fund katulad nung dati, di ba? Opo. Sapagkat itong oil deregulation, ito po ay 1998 na tanggal batas. yung OPSF, nagkaroon ng Okay. Republic Act 8479. Anong nangyari? Ito hindi ko, baka sabihin nyo, nagmamarunong tayo, hindi ko po ma-explain to ng detalyado sapagkat hindi ko ito expertise. Opo. So, basic lang po ang ating itatalakayin dito. Ang oil deregulation ay yung pagtanggal ng kontrol ng presyo ng langis. Kasi dati, nung panahon ni Marcos hanggang 1998 is panahon ni Pangulong Ramos. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi June 1998 naging Pangulo si Erap. Pagkatapos ng eleksyon, natalo niya si Joe de Venecia. Diga. Yun. Okay. Dati kasi, merong control. Halimbawa, sasabihin ng hindi pwedeng basta magpresyo ang mga oil companies ng gusto nila. Sasabihin ng gobyerno, eto presyo, 7 piso. Dati, 7 piso, 1 litro. Yan. Lahat yan, pare-pareho. 7 piso, kahit saan ka pumuntang gas station, 7 piso. 1 litro ng gasolina. Ngayon, paano pag tumaas ang langis? Yung sa excise tax, may iniipon sila, parang yun yung paluwagan. Parang butaw. Oo. May butaw. Iipon ka, Yeah. halimbawa, a certain percentage ng tax nandoon sa Oil Price Stabilization Fund. Ayun. Halimbawa, sinabi ng gobyerno, 7 pesos lang ha. Sasabihin ng mga oil companies, boss, hindi namin kaya ng 8 kasi tumaas ang krudo. Ayun. Anong 7 pesos? Kailangan
ibenta namin ng 8 pesos, otherwise lugi kami. Ayun. Sabihin ng gobyerno, relax, pare ko. Meron dito. Yung diferensya ng 7 at 8, which is 1 peso, Pag-usapan. hindi pag-usapan. Ano po? Ibibigay namin sa inyo. Oh. Yan. 7 piso kolektahin mo sa mga consumers, piso kolektahin mo sa gobyerno, Oh. 8 pesos, everybody happy. Parang sinagot Hindi tumaas nila. yung presyo ng gas, di ba? Mm. Dahil 7 piso pa rin, Opo. kahit tumaas ang presyo ng krudo, Uh-huh. hindi nalugi yung mga kumpanya kasi binigyan sila ng piso ng gobyerno. yun. Okay. Mas maganda pala yan. Maganda yun. Oo, ganun talaga. Hindi pa bigla-bigla, kinabukasan, Bago na. 12 pesos ang taas. Nagkakagulo, maganda pala lahat yan. nagpapakarga, di ba? Mm. Kingkoy eh. Stable, kaya nga stabilization Opo, fund. opo. Tinanggal po yan ng 1998. Oh. At sinabi ng gobyerno basically sa mga kumpanya, bala kayo subuhin nyo kung anong presyo. Sinong apektado? Number 1, mga drivers and consumers. Yes, opo. Sapagkat pag nagsabi ang mga gasoline or oil companies, bukas, dagdagan natin ng 10 piso per liter, walang magagawa ang gobyerno, hindi naman sumasabay yung pataas ng pamasahe. Oh, yes. Sinong nauupakan? Taong bayan. Taong bayan. Yan ang mabigat. Sino nakikinabang? Oil companies lamang. Hindi katulad dati, protektado ang kababayan, hindi lugi ang oil companies. Okay. Everybody happy Everybody dati. happy. Ngayon, ano nangyari? Kung kukunin mo pa sa excise tax para bumaba ang presyo, Opo. walang epekto. Tiba-tiba pa rin ang mga oil companies. Oh. Ang bumaba lang ay 10 pesos. Kung 120 diesel, magiging 110. Wow. Mataas pa rin. Yun ang problema. Ang nakinabang oil companies, ang nawalan ng income gobyerno, kapag nabawasan ang pera ng gobyerno, sino magsasuffer? Taong bayan. Taong pa bayan, rin. babawasan ng health services, babawasan ng patrol ng pulis, etc., etc. Yan ang ginawang kakengkuyan ng gobyerno. Sa halip na everybody happy, ang oil companies lang ang happy, government not happy, people not happy. Not happy, Yon. oo. Kamoting kahoy. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Pagkatapos sa mga commercial information, update ko sa alalahanan po kayo sa news flash, breaking news, kaya this moment at kung ano na pagkasuhan. Yeba! Yewa mga kasama! Nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio sa oras na Alas 11:33 ng umaga. At Tony Ferdi, Mr. Sex Appeal Topacio. Oh, At yeah. Jupi de Guzman. Yan, alam mo, dito sa bagay na yan, Opo. agree ako kay Titi nyo, kay Ay. Tonching Tinyo, at saka kay Crushy Sara Elago. Ayan. Hindi dapat gawing pabrika ng bala ng Amerika itong Matindi ating na yan. bansa. No, Parang tinatry tayo ng Amerika, no? Oo nga, Ba't ganun? hindi. Mamaya, isang beses i-discuss natin yan. Pero, in the meantime, Okay. narito na po tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato. Pakita mo, tweet mo, uy. Oy! Oy. Attorney, Oy. oy! Yan! Oy. Oh, attorney, Hi, hi, mga, ha? mga idol natin, tawagan. May date tayo, attorney. Ay, si Josephine Salvador with you sa April 24. Sige, Kaya wag mo tingnan natin, kakalimutan Sige, yan. ipalagay mo na dun sa calendar. Opo. Okay. At syempre, hello po kay Rosario Medical Center, lahat po ng mga Oh, doctors. yan, oh. Yan, mga nurses, salamat po sa inyo sa tweet na ay nandiyan kayo sa sa TV. Talagang naka-ready na sila. Oo naman. At saka ka Michael De Lara, salamat po and congratulations attorney kasi successful po yung kanilang yung kanilang pagtatanghal ng
songwriting contest. Yan. Maganda pala yun, no? Songwriting contest. At kinakamusta ka rin po ni Doc Mon Del Rosario. Hi, Doc! Yan. Sabi niya, nasan si attorney? Ayan, nagkataon, wala pala kayo. Out of town ho pala. Sorry, guys. At hindi lang po yan. Hello po kay Veronica Estrada Lim, Alegre Vida Del Rico, June Carlos, ayan. O, yung kapatid na Vic, nandiyan ka na ba? Ayan, talagang mahirap talaga magparehistro daw ngayon. O, sige, ganun talaga. Tis-tis lang. Virgilio Obsina. Yan. Melano, attorney. At syempre, Robert Sapra. Batiin ko na rin yung apo ko, yung anak ng aking pamangkin ng happy birthday, YM. Happy birthday to you. At kahapon po, birthday na aking bayaw. Yan. Kuya Oni Valimento, happy birthday sa inyo. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Yan. O, busog na busog ako, Tony. Sorry ka. Busog ako Nag-inggit ka. pa. Napakasama ng ugali nito. Busog ako kahapon. Ay, napakasama! Ay, sorry. Ng ugali. O, ayan, Sorry baka po. sabihin mo, bitin eh. Parang kanina, di ba, yung sabi ko, pinamagatang. Oh. Diba, bago ko sabihin yung pinamagatang kasi hihinga ko. Ganon din yun. Napakapangit. Lang sinasabi. Ayan. Sorry guys, ha? Alam niyo O paano ko ba naman sasabing pangit sila? Lalo na si Delima, Oh, ang maganda ganda-ganda yun. nun. Daming ang nabaliw na mga lalaki sa kanya. Hindi, diba? taga nga, marami. Nagsubuan pa ng saba. Diba? Kayo nagpa-umpisa nun eh. Ikaw talaga, sir, ha? O, sige na, Alam back mo, to may you. nagpadala daw ng banana chips kay Delima. Tapos, Kasi nalaman, mahilig siya sa saba. So, nagpadala ng saba chips. masarap Sabi daw yun. ni Delima, anong tingin mo sa akin? Alkansya. Ay, ganon. Grabe. O bakit? Ma'am! May masarap yun, chips yun. Oo. Sige, tapos ka na ba? Opo, okay na. Kala ko hindi ka pa tapos eh. Oh, Anyway, etong ating mga YouTubers, si Opo. Chanel. Natawa ko sa iyo, attorney, parang yung anchor na matanda sa North Korea. Ano yan? TV5035. Ano ba yan? Ano yan? Dodi Crisologo, I agree with you, attorney, na tabingi si tabingi kung magsalita at kung gaano Ala. kapangit ni na Delima at Luistro. Wala nang magnanasa. Ano ba yan? Lagot ka. Maraming nagnasa. Kayo naman, ka, Janelle. Hi. Gerald Casado, good day, attorney, always. Watching from Bangag noon, Bangag Ayan. ngayon. Yay! Okay. Ayan. Paki-shout out po sa brother ko, Rodolfo Crisologo from Hi. Caloocan City. Hello Nerissa po. Calalo, good morning. Watching from Batangas. Yan. Nanay Taka. Bayan ng aking Happy ina. birthday. Ang nanay ko ay galing sa Pantay Matanda sa Tanawan, Batangas. Oh, Sabi ni Kawai, hello, avid fan from Japan. Ohayo Pa-shoutout gozaimasu. po sa anak ko si Jero. Tama ba ang aking pronunciation? Jero, J-A-E-R-O Jero. Jero. Diba? Jero Angeles. Hi. Natapos po ng kolehiyo sa Kanagawa University. Ay, congratulations. Tama yan. May nato Oo. gozaimasu. Siguro kung doon siya nag-university, magaling siyang mag-Nihongo, no? Opo. Hindi naman pwedeng hindi, ano? Tama. Okay, Joylyn Suarez, San Pedro, Laguna, Maricel Manungsong, sobrang init na po. Halo-halo is waving. Pero sugar yun, lalo kang mag-iinit doon. Ha? delikado. Kasi pag sugar daw, o yung halo-halo daw, malamig sa una. Opo. Pero since maraming sugar, pag burn mo ng sugar, iinit yung katawan mo. Mag-iinit O baka ka na. mabongsuntay ka, nag-init daw siya. Hindi naman halo-halo, oo. Oo. Halo-halo yan, ha? Make sure. Ganun ba? halo-halo yan. Eto, Maricel Manungsong. Opo. Thank you sa... Pero siguro ano lang, yung... magbabad ka na lang ng yelo sa bibig mo. Tubig pa, di ba? Ayan. Sedes Concepcion, good morning daw sa atin. Hi. Everyday daw siyang nanonood, nakaka-enjoy, manood at Salamat. makinig. God bless po. Thank you. Thank you. Nepdrox, good morning, attorney, watching from Oregon, USA. Yahoy. Daniel Galvez, Oh, dito sa amin merong 103 lang. Sila kaya nilang magpababa. Bakit yung big three hindi? Kartel nga eh. Kaya nga dapat talagang sa halip na yung pinasa, yung special powers, dapat oil deregulation. Pero hindi nila gagawin. Kasi ang mga major oil, yung mga major parties dito, pwera lang ang PDP, ay hawak ng mga oligarchs. At marami pong mga congressmen na may-ari na pag nabalitaan ko ng mga gas station. Kaya pala. Ayan, oo. Yan Ito pa, marami pong Hamog. Good Angelo day. Hamog Breda. 6540.
Lucas Ebreo, magandang Hi. buhay. Magandang Tirahin mo si buhay. Sabah de Lima, di ko type eh. Ayan na naman, bitin na naman Sanity yan. Gaming, Ayan. watching from Las Piñas. Hi. Yan, Dennis Valencia, watching from Las Piñas din. Hello. Heavenly U4C, good day always, righteousness of wisdom of God. Yan. Opo. Mm-mm. Yan, nandito rin si Richard Masiklat. Happy watching Nassau, Bahamas. Hi. Sabi nitong Ma-8 P9 VMCM. Wow, really? Makabayan? Nag-stick na eh. Ako hindi ko tinatawag na makabayan yan. Tawag ko dyan Makabayan Black. Oh my God. FVR 518PH. Yan. Solid DDS avid viewer. Watching from Hi. home. Yan, more power po. to you and your program. Si Linda Vitaliano, suki natin. Good morning din po. Hi. Diyos sa Loba! Mayong buntag! Yan. Pabati po kay Sir Rudy and Leonora Mendez from Ubay, Bohol. Oh, yan. Yan ang sinasabi natin pa yung magulo. Opo. Parang bol-bol, di ba? Parang bohol-bohol. Hello, Ayaw nila makinig mabuti. Ma'am Ana Venancio, bawal ang bingi. Tatay Strauss, ha? Opo. Mayong buntag, okay na po tayo. Kaunting hintay na lang kasi nananawagan si Kong Titinyo sa Amerika na at itigil na ang digmaan. Oh, wow, yes. nanawagan. Pakikinggan siya. Oo. Oo. Yan. Kasi ang pangalan niya ay Titinyo eh. Tonching Tinyo! Opo, sige na. Uspaski Manuel, Marikina, Opo. Bugoy Skiwewe sa panahon na to. Hi. Pihado, Sising Sisi, si PBBM. Kumbaga, he's in the situation between the devil and the deep blue sea. Oh. Kangkalu, Qatar naman siya. Joseph Arnel Hi. Aguilar, Ireland, na nakapote. Yan, nandito po siya. Hello Eddie po. Mendoza, Zyram, Sydney, Australia. Wow. Heaven, hi. ayan, oo. Etong si Boss Bell, Tambulig, Zamboanga del Sur. Hello. Larry Bernales, yan, Kuwait naman siya. Okay, Pablito de la Cruz, Opo. PBBM, magaling na presidente. Joker pala itong si Pablito de la Cruz. Oo. Ito naman po yung kahapon na mga nag-comment sa Yes, atin. please. Opo. Okay na daw po sana kami ni Ma'am Rowena Guanzon para okay lahat peace. O, pwede naman akong peace pero peace with principles. At si Dan Fernandez, nagbati na kami, di ba? Opo. Oo. Kaya lang, dapat may prinsipyo. Huwag lang peace be with There are you. things that cannot be taken back. Mamaya, discuss po natin yan. Okay. Sa Malaysia daw, no increase. Wow, buti Oo. pa. Oo. Oo, ito. Ano tong ringgit, ano? Malaysian ringgit, 199 and 60 cents. Increase on unsubsidized. Diesel, 80 cents on unsubsidized. Not 57% daw. Okay. Sige, Okay sila. baka taga Malaysia to. So, Swerte sila. mas alam nila, no? Opo, opo. Yan. Manawagan kayo kay Ping Lacson, kailan nyo ba imbestigahan ulit ang flood control? Ang sagot dyan, never. Si Trump na nga ang gustong imbestigahan eh. Nakay-Trump na siya. Anyway, si Michael Guy, Rolly Mende Tomascat, Hi. Palama of attorneys, Raulito Paraso, Roma Valdez, Rui Rondain, Jose Miguel Arroyo, yan, Ayun, Ramil hi. Oliveros. Opo. Thank you po sa inyong tulong, nung nag-drive sa akin sa Davao, si Denny, siyempre si RK, yung ating Hi. rapper Hello from po. Davao, si Cho Moreno, nagkakilala Hi. po kami roon, si Daniel Long. Wow. Yan, ano kaya yung long kay Daniel Long? Alamin dapat nila yan. Hello, Oo, long, siyempre long, si long. William Gatchalian, Willie King, Andrew Tan, Alex Cruz. Yan, kasama ko. Ay, si Mayor Denver Chua ng Cavite at ang kanyang kapatid, si Mayor Dino Chua ng Noveleta. Hello. Hello, Opo. kasado. Yung mga kasado rin. Okay, Love ka nila. sino pa bang hindi natin nababati? Si Louie Anas Gamboa, Richard Ayan. Chuateco, Rainer Chu. Yan po, maraming Alan salamat Bordeos. po. Ay, si Sige. nangangamusta, si Prudes ng Mekeni. Si Prudes! Sino si Kilala Prudes? ka daw niya. Okay, hindi. Kailan daw kayo Anong magkikita? Mekeni Food Products? Opo. May kain tayo ng longganisa. Sabi mo kay Torn Topacio. Sabi ko, hayaan mo. Susulat. Sabi ni Cherry Blossom, mga Love negosyante letter. naghahaman sa pera, gutom ganit, kaya diyan palulugi. Ayun. Oo, ito talaga po, grabe. Kaya, Anyway, talaga. magbabalik po ang Yes, Yes, Yoto so. Pasio at magpapatuloy ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Yoto Pasio at 1, 2, 3!
Yaba! Yeba mga kasama, magandang umaga pong muli nagbabalik ang Yes, Yo, Topacio. Sa oras na Alas 11:48 ng umaga! umaga! Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. Miss Juvie de Guzman. Okay, ito na po tayo. Yung tinatanong nung isang kasama natin Opo. kung bakit ayaw ko pa daw makipag-peace kay Rowena Guanzon, Yun nga. bagamat nakipag-peace naman daw ako kay Dan Fernandez. Oh, bakit nga ba? Iba po yung usapan kay Dan. Unang-una, nung nagkita kami, niyakap niya ako, sabi niya, pasensya na, showbiz lang. Oo. So showbiz lang. Opo. Call of duty. Yes. Oo, meron bang ganong ginawa si Rowena Guanzon? Either sa akin, wag na ako, o sa mga Duterte. May sinabi pa siya. Biglang-bigla na lang eh. Eto mga pinagsasabi niya laban sa Duterte. Ha? Okay. Noon? Ha? O this time? Noong Ano? 2016, pinapadisqualify yang si Guanzon ng mga abogado ni Pangulong Duterte dahil bias daw. Opo. Okay. Tinago pa niya ni Guanzon, ha? May mga litrato na kasama niya yung mga kalabang mga abogado ni Duterte na nagpapadisqualify sa kanya. Oh. Pagkatapos, kinwestiyon pa niya nung may disqualification case si Pangulong Duterte nung magpapangulo na siya. Kinwestiyon pa niya. Ito, lumabas, Inquirer. Ha? Hindi ko gawa-gawa ito, ha? Sa Inquirer, lumabas. 9 years ago. Sabi daw ni Guanzon, how did Duterte notarize his certificate of candidacy in 2 cities in the same day? At bumoto siya, i-disqualify si Pangulong Duterte sa pagka-presidente. Oh. Bumoto siya. Wag niyang i-deny yan. Kaya pinai-inhibit siya. Ayan, January 22, 2016, pinai-inhibit siya ng mga abogado ni Pangulong Duterte. Okay. Eto ang nangyari, ha? Di naging Pangulo na nga Opo. si Digong. Bumanat siya kay then Mayor Sara Duterte. Nilait-lait niya yan kasi di ba nabalita na fake news naman Opo. na pinasara daw yung Commonwealth. Dahil sa Dahil niya. pagdadaan ni Sara Duterte, Opo. hindi naman totoo. Ayan, nag-meme siya, hindi lang natin pwedeng pakita rito. Opo. May parang monster na nakasakay sa limousine nandoon sa Commonwealth. Oo, bago sabi niya, tabi! Di ba? Bago sabi niya, eto sinasabi niya yung nagkakataluhan na doon sa confidential funds, Opo. sabi niya. Bawal umangal basta lang isasara ang kalahating lane ng Commonwealth Avenue para dumaan ang Disney Princess. Yun ang sabi niya. Tinawag pa nga niyang Fiona si Sara Duterte yung sa Shrek. Yung mataba doon na masama yung muka. Grabe. Di ba? Sinabi pa niya, Ayan, Sabi pa niya doon sa confidential funds, pinuna lang kayo sa budget kontra na agad sa kapayapaan. Eto pa sabi niya, ha? Yung sa confidential budget, yung tinutuligsa si Sara Duterte. Fiona, hindi pagtutol sa peace ang pagtutol sa pagnanakaw. Magkaiba yon. Di ba? Anong sabi niya? Niloko pa niya. Nag-meme pa siya, nag-caricature pa siya kay Sara Duterte. Yung galit na galit ka sa 1,000 mil plan ni Neri pero walang imik sa less than 1 month, 125 million gastos mo. So para kay Guanzon, guilty ng corruption si Sara Duterte. Guilty. Eto pa, sabi niya, October 14, kung makaasta akala mo Disney Princess pero ang PES, Princess Fiona. Eto pa, sabi niya, tungkol sa confidential funds, Opo. 11 or 19 days pa yan, naubos pa rin na ganun kabilis ang 125 million. Sinabi yan. Eto pa isa, September 26, 125 million in 11 days. Facebook niya to. Grabe. Eto pa, kung may delikadesa ka at alam mong tinutulig sa ang confidential funds, di mo na itutuloy. Kaso ang tigas, sa sintigas ng bato ang mukha mo. Sabi Niya yon kay Vice President Sara Duterte. Naglagay pa siya ng litrato niya.
for sale, confidential funds. Lahat po pwede mong ibulsa dyan, Madam Price. Yusek will answer you that question, referring to Yusek Sulaika Lopez. Ito yung iniimbestigahan ng House, yung 125 million, iniipit si Sara Duterte. Pero ngayon, bakit baliktad na yata? Eto, sabi pa niya, ang dami! Hindi ka daw special, Princess Fiona. Sabi niya, oh, di ba? Oh. Eto pa, sabi niya, napakarami. May nagpalagay pa siya, oh, confidently beautiful without confidential funds. Mga pasaring. Eto pa, sabi niya, oh. Kung hindi tayo papalag sa taon-taon na pagtaas na request ng mga nakaw fund na ito, referring to confidential funds ni Sara, bukas makalawa, magkano na yan? Ngayon, nasa 100 million lang yan. Payag kayo, next year, nasa half billion na yan. Sa susunod na taon, nasa billion na. Kailan matitigil ang racket na ito, etc., etc. Yan ang sinabi niya. Eto pa, but wait, there's more. Oh, di ba? Sabi niya, gising na mga Inday at Dodong, wala kayong inaasahang confidential funds para magtamad-tamaran. Yan, pasaring na naman sa confidential funds. Okay pa. Good morning, madlang people at mga feeling Disney princess. Magsipag sa trabaho dahil marami kayong binubuhay na magnanakaw sa gobyerno. Di ba? Ang dami. Yun ang sinasabi niya. Opo. Eto pa, ang dami talaga. Teka ha, hindi pa tapos yan. Eto, next batch. Eto, as early as 2024, nung siya ay tumatakbong party list kung saan olats, ang kanyang party list, ano. Kaya mamaya itatalakay natin yan, ano. Ito ang sabi niya, ha. Ginamit pa niyang pangampanya yung pagkakontra niya kay Sara Duterte. Ito ang sabi niya, ha. Ito, hanapin ko, ha. Ano to, ha? 2024 lang ito. Baka sabihin niyang natauhan siya. Ito, ha. Sabi niya, ito, aminin niyo na nabudol kayo. Sabi niya. Sa taong bayan? Yung sa taong bayan. Grabe. Sa confidential funds. Bawi tayo sa 2025. Ako na lang ang iboto nyo. Grabe. Binatikos pa para i-promote yung kanyang sarili. niya. Pagkatapos ngayon, Ang galing. Sara Duterte, aking presidente para may managot. Noon, inaakusahan mo ng graft and corruption. Alam nyo, there are some things that cannot be taken back. May mga bagay na pag sinabi mo, hindi mo na pwedeng bawiin. Otherwise, puro tolongges tayo. Opo. Kung insultihin mo ako, pagkatapos pupunta ka sa akin, ay, ikaw ang endorse ko. Dahil lang, sikat siya. Etong nangyari kay Guanzon, sabihin ko sa inyo, ha? Sabihin ko sa inyo. Banat ng banat yan sa mga kay BBM at sa mga Duterte. Okay. Nagkahiwalay si BBM at si Sara. Nangailangan ng kaalyado ang Marcos. Pagtingin niya, halos lahat ng mga kakampi niya na anti-Marcos, naging pro-Marcos. Naiwanan siya kasi hindi siya katanggap-tanggap kay Marcos. May nagsabi pa sa akin, ewan ko kung totoo o hindi, na tinry niya na mag-Marcos din. Pero hindi siya tinanggap kasi nga, siya yung pinakamatinding kumana. Pagkatapos, didikit ngayon. Bago, may nagsasabi mga kasama na tanggapin nyo na si Guanzon, nakakatulong din yan. Meron din niyang following. May mga followers din yan. Diyan po kayo nagkakamali, baliktad po. Kaya nagkaroon ng following si Rowena Guanzon dahil dumikit siya kay Sara Duterte. Yan. Kung hindi siya dumikit kay Sara Duterte, wala siyang followers. Bakit? Kasi yung party list niya, hindi nanalo. 300,000 lang kailangan mo para manalo sa party list. Hindi pa siya nakakuha. Konting-konti lang nakuha niya. Kung sabi ko nga, politics is addition. Tama yan. Pero, di ba, dapat sabi ko, yes, but not at the expense of principles. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa kaalyado na para nagpapalit lang ng damit ang political stand. Kukunin mo yan ngayon dahil sip-sip sa'yo, hindi reliable yan. Hindi reliable yan. Bukas makalawa, iba na naman, kontra na naman sa yon, parang si Rizzo Ontiveros. Kaya nga sabi ko doon sa Davao, nabudol na tayo kay Marcos, nabudol na tayo kay Rizzo Ontiveros. Huwag na tayong pabubudol ngayon sa mga ganyan taong sasamantalahin lamang ang popularity
ni Sara Duterte. Katulad ng ginawa ni Risa Ontiveros, katulad ng ginawa ni BBM. Oo. Otherwise, lalabas tayong katawa-tawa. Oo, kaya nga ako, nung nakita ko siya ron, inaway ko. Talaga. talaga? Oo, hinarap ko siya, sabi ko, ang kapal naman ng mukha mo. Pagkatapos ng lahat ng sinabi mo kay VP, darating ka rito. Wow naman. Mabait si VP actually. Tinanggap Opo. siya, etc. Ako, hindi ako mabait, salbahe akong tao. Pero sana isipin Kasi nila kailangan yung may dati. prinsipyo, Oo. di ba? Reconciliation with principle. Otherwise, para tayong mga dilawan, para tayong mga kumampi kay Marcos, babatikos kay Marcos, tinanggap ni Marcos, di ba? Oo. Walang prinsipyo, puro political necessity, puro political convenience. Hindi po tayo dapat ganyan. Dapat ngayon, bagong politika, Ayun. prinsipyo, hindi plastikan. Tama. So, yan ang reason kung bakit never na magkakasundo kami ni Rowena Guanzon, hindi ako nakipagsundo sa mga plastic, sa mga hipokrito. With that, mga kasama, ay magbibigay daan na tayo sa susunod na programang Senyor Balita! with Senyor Ray Pacheco! Ako po si Atty. Ferty, Mr. Sex Appeal Tomasio. At Jupiter Guzman! Nag-iwan po sa inyo ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan! At titimo sa Sa iyong kaisipan na huwag makiki-apil! 1, 2, 3! Yeah, ba?